Tawag sa pagsamba, awit 104, verse 24 to 26. Sa daigdig ikaw, Yahweh, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat malawak na karagatan, malalakit maliliit na isda ay di mabilang. Iba't ibang mga bapor ang dito ay naglalakbay, samantalang ang Libyatang nilikha mo'y kaagapay.
Aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo sa pananambahan ngayong umaga. Ikaw nawa ang patuloy na manguna at patuloy na madama namin ang iyong presensya. O Diyos, pagpalain mo po lahat ng kasama namin sa pananambahan sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Diyos tinggin ang daing, iligtas mga yaong sa sanay, linisin puso namin. Jesus, Panginoon, kami pagpapalain. O Jesus, yung dinggin sa iyong mapiling. Sa butang pagbasa, matatagpuan sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 17. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hodyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asya. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya. Lasing lang ang mga iyan. Kaya't tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol, at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Tayo pong lahat, ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipinahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. May kapulihan at ang anak at ang Espiritu. Bukas sa umaga, ngayong
apoy mula sa'yo. Iginuhit ang mga tala, mga tanawin na nakikita. Ikaw ang angla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus. O kay rami ang nangyayari na panghinaan ng damdamin. Ngunit pag-ibig ang nagpalaya, ang aking takot ay nawala na. Kumakapit sa'yo, O aking Diyos, ang pakay ko, kalooban mo. Sa gitna ng ulo, init ng ulo, ang puso ko'y nakaangla sa'yo. Malaya at panatag na lumaya upang ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Hindi magpapahagos sa hampas ng mga alon kung ang puso'y nakaangla sa iyo. Kaya ako ay nagpupuri sa kabila ng kabalisaan, pagkat akin ang naranasan ang tunay na kapayapaan. Di ko maipaliwanag, ba't ako ay pinatawad at tinawag na iyong anak. Kaya lagi na kumakapit sa'yo, O aking Diyos, ang pakay ko, kalooban mo. Sa gitna ng gulo, init ng ulo, ang puso ko'y nakaangla sa'yo. Malaya at panatag na lumaya upang ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Hindi magpapahagos sa hampas ng mga alon kung ang puso'y nakaangla sa iyo. Umiintak sa galak, ako'y tinawag na anak ng may kapal. Malaya at panatag na lumayag upang ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Hindi magpapaagos sa hampas ng mga alon kung ang puso'y nakaangla sa iyo. Malaya at panatag na lumaya upang ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Hindi magpapaagos sa hampas ng mga alon kung ang puso'y nakaangla sa iyo. Ngayon ay aahon at kakalimutan ang nakaraan. Dilim ng kahapon, isasantabi na at mawakasan. Pagkat ang liwanag ng pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw na lawak ng iyong pagmamahal.
Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa'yo, Ama. Ipagdiriwang at ihahayag ang kalayaan. Di papaalitin, di na muling magpapabihan. At sa bawat sulok ng buong mundo, ihahayag tanging pangalan mo. Aawin ng iyong katapatan at kadakilaan. Hey! Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa'yo, Ama. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Last time. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Lahat ay magagalak. One, two, sing! Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Hey! Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa'yo, Ama. 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 Ang pagbasa sa Bagong Tipan mula sa Romans chapter 8 verses 22 to 27. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sanlilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos.
Ang pagbasa ng Ebanghelyo mula sa John 15:26-27, 16, 4b to 15. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na rin ninyo ako buhat pa sa simula. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalaala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Ang gawain ng Espiritu Santo. Hindi ko ito sinasabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon papunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Sa
spread, Lord, in family. Isang pinagpalang araw po ng linggo sa bawat isa sa atin, mga minamahal na magulang at mga kapatid sa Panginoon. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ang ating buhay espiritual at higit sa lahat? Kamusta na po ang ating relasyon sa ating Diyos Ama? Sa umaga pong ito, sama-sama po nating damhin at sama-sama nating tanggapin ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Hallelujah, Father God, as we meditate your message this morning, samahan niyo po kami, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, patuloy mong ihanda ang aming mga puso at isipan upang sama-sama namin tanggapin ng may pagpapasalamat ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesucristo. Amen at amen. Ang leksyonary po natin ngayong linggo na ito ay matatagpuan po sa Aklat ng Juan, Kabanata 15, talata 26 hanggang 27, na pinamagitan po natin na tayo ay mga saksi. Tayo ay mga saksi, hindi po yung saksi na Jehovah's Witnesses, kundi tayo ang mga saksi ni Jesus. Last Sunday po ay pinag-aralan natin yung tungkol sa panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad at para sa bawat isa sa atin na mga alagad din ng Panginoong Hesukristo. Ngayon naman po ay pagbubulay-bulayan natin kung ano ang magiging tugon natin sa Panginoong Hesukristo. Kung ano naman yung gagawin natin bilang pagsunod at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa John chapter 15 verse 26 to 27, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama. At siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Ano pong sabi doon? Magpapatotoo rin tayo tungkol kay Jesus. Mahal na magulang at mga kapatid sa Panginoon, magmula po nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay, hindi po doon natatapos yun. Meron po tayong misyon. Ano po yung ating misyon? Ang humayo sa sanlibutan ito upang ipakilala ang ating tagapagligtas na si Hesukristo sa madla. Ang ipahayag ang balita ng kaligtasan. Ang ipahayag ang mabuting balita na mayroong Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang tanong po ng marami sa atin, paano ko ito gagawin? Nahihiya ako o natatakot akong mapahiya. Natatakot ako kasi baka kutsain lang nila ako. At higit sa lahat, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Mahal na magulang at mga kapatid, huwag po kayong mag-alala. Sapagkat ganyan-ganyan din po ang pakiramdam ng mga alagad nang mamatay ang Panginoong Hesukristo. Nang hindi na nila kasama ang Panginoong Hesukristo. Actually, natatakot nga silang lumabas sa kanilang tinitirahang bahay. Ano po? Sapagkat nandun yung maraming takot. Takot na baka isunod sila kay Jesus, takot na baka kutsain sila or parusahan sila. At higit sa lahat, takot silang magpatotoo. Ngunit, nang maranasan nila ang Pentecostes sa kanilang mga buhay, nang maranasan nila ang pagbaba ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay, nagkaroon sila ng lakas ng loob upang ipangaral ang mabuting balita. Nagkaroon sila ng lakas ng loob upang humayo at sabihin sa maraming tao sa sanlibutan na nabuhay muli ang Panginoong Hesukristo. Nagkaroon sila ng lakas ng loob upang gawin yung misyon na ipinapagawa sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa po natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, talata 1 hanggang 21,
Yung pong pagdating ng banal na Espiritu sa kanila, hindi po ba, nung umakyat ang ating Panginoong Hesukristo ay nangako siya sa mga alagad. Sabi niya, hindi ko kayo iiwanang mga ulila, hindi ko kayo iiwanang nag-iisa, kung hindi pag-akyat ko, ay ipapadala sa inyo ang banal na Espiritu na siyang makakasama ninyo sa inyong paghayo. Ano po? Actually, sinasabi rin ito ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kasama din natin ang banal na Espiritu. Sa Acts chapter 2, verses 1 to 21, makikita po natin kung paano sila napuspos ng banal na Espiritu. Isang araw po, habang nagkakatipo ng mga alagad, kasama ang ilang mga babae, katulad nila Maria Magdalena, biglang umugong ng napakalakas. At napuno yung kanilang bahay na tinitirhan ng napakalakas na ugong, napakalakas na hangin, at meron silang nakita na parang mga dilang apoy na bumaba mula sa kanila. At nung maranasan po nila yon, mahal na magulang at mga kapatid, napuspos sila ng banal na Espiritu at nagsalita sila sa iba't ibang wika. Napakalakas! Narinig ng kanilang mga kapitbahay, narinig ng mga tao na nasa labas. Sabi nga, anong nangyayari doon? Sabi ng mga ibang tao na mga dumayo sa kanilang lugar, sabi, ba't nagsasalita sila ng ganyang wika? Hindi ba't mga Hudyo yung mga yan? Bakit nagagawa nilang magsalita ng wika ng ibang bansa? Yan po yung sinasabi ni speaking in tongues. Doon nila naranasan yung pagkilos ng banal na Espiritu at matapos yung karanasan na yun ng Pentecostes sa kanilang mga buhay, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Right after that moment, alam niyo po, hindi sila nagsaksaya ng panahon. Ano pong sumunod na ginawa nila? Lumabas sila at nangaral. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Kundi kara-karaka lumabas sila. Sapagkat merong mga usap-usapan sa labas, sabi, naku, mga lasing lang yung mga yan. Kaya nung lumabas sila, sabi, pinatutuhanan nila, hindi po kami lasing. Ang totoo, yun ay ang pagkilos ng banal na Espiritu. In that moment, yan po yung kauna-una preaching ni Pedro. Lumabas siya at nagsermon. At sa kauna-unahang pagkakataon, 3,000 tao ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo at nagpabautismo. Amazing! Yaan ay bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya tayo po, mahal na magulang at mga kapatid, kung natatakot tayo kung ano yung sasabihin natin, hayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hayaan natin na maging kasangkapan tayo upang maraming tao ang mailapit sa ating Panginoon. Kaya tayo pong mga mananampalataya ay kinakailangang humayo. Katulad ng ginawa ng mga disipulo muna ito. Kinakailangan natin maging saksi, magpatotoo tungkol sa ginawa ni Hesukristo sa ating mga buhay. Hindi po ito optional. Dahil bilang tagasunod ni Kristo, ito ang ating misyon, ang magpatotoo sa mundo. Itatanong ng marami sa atin, gustong-gusto kong magpatotoo, kaya lang ano bang sasabihin ko? Hindi ko alam. Alam niyo po, mahal na magulang at mga kapatid, isa sa pinakamabisang patotoo ay ang sarili mong karanasan mula kay Kristo. Kung paano niya binago ang buhay mo, kung paano siya kumilos sa buhay mo at kumikilos sa buhay mo ngayon. Ako po, naniniwala ako na araw-araw, sa bawat sandali ng ating mga buhay, napakadami nating testimonies na dapat nating ibahagi. Yung mga karanasan natin na pinagdadaanan natin or pinagdaanan natin sa buhay, hindi po yan aksidente lang na pinagdaanan natin sapagkat merong dahilan. Naranasan natin
natin yon, pinagdaanan natin yon, na-overcome natin yon sa tulong ng Panginoong Diyos upang meron tayong ipapatotoo sa kapwa natin na totoong may Diyos, na totoo si Jesus, na buhay si Jesus. At makikita nila yung katotohanan na yon sa buhay mo. Hello? Hala, magulang at mga kapatid. Sabi nga po, dahil sa ating mga patotoo, makikita nila at makikilala nila ang Diyos. Ang gusto po ng Diyos ay maging inspirasyon tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin. Ito yung sinasabi po natin na kwentong may kwenta. Ito yung dapat nating ipinagsasabi at hindi dapat itinatago. Yung life message natin, yung buhay natin. Gusto po ng Diyos na maraming makakilala sa Kanya sa pamamagitan ng life message natin o ng patotoo ng buhay natin. Kilala niyo po si Abigail Mesa? Yung story niya. Actually, na-MMK po ito 2 beses na. Siya po ay anak ng isang pastor. Nung bata siya, namatay yung tatay niya. At ang ikinamatay, aneurysm. Magmula nun, naghinanakit na siya sa Diyos. Ang sabi niya, bakit kinuha mo agad yung tatay ko? Eh di ba't pastor siya, lingkod mo? Bakit mo naman kinuha agad? Wala siyang ibang ginawa kundi ang maglingkod sa'yo. So, sinisi niya ang Diyos. Hanggang sa siya ay lumaki na, nag-matured na. Kaya lang, sa halip na lumapit siya sa Diyos, nalayo po siya sa Diyos. Napakadami niyang pinagdaanan. Minom, natutong manigarilyo, natutong mag-drugs, at natutong gumawa ng mga bagay na talaga namang ikasisira ng kanyang katawang lupa. Ano po? Iba't ibang lalaki yung nakakatabi niya, hanggang sa dumating yung point na talagang nilamon na siya ng droga. Naranasan niya rin mag-gang rape. Ano po? Iniwan siya ng naked, hubot-ubad. Kinuha yung kanya mga damit. Ano po? So, napakasaklap or napakadilim ng naging mundo niya ng mga panahon na yun. At ang sabi pa niya sa Panginoon, sabi niya, sa tingin mo, susuko ako sa'yo? Sabi niya sa Panginoong Diyos. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Sapagkat binago niya ang buhay ng anak niya na ito. One time, na-overdose siya ng drugs. Talagang, as in, akala niya mamamatay na siya. Kasi, maraming pagkakataon siyang nag-attempt na magpakamatay eh. Yung last, kinuha niya yung kutsilyo, talagang sasaksakin na niya yung sarili niya. Alam niyo po, naputol yung kutsilyo. Doon pa lang eh, sa pagkakataon na yun eh, talagang ayaw ng Diyos na mamatay siya ng ganon ang sitwasyon niya. Kaya yun po, noong siya ay na-overdose, na akala niya mamamatay na siya, doon na bago yung buhay niya. Na talagang, doon niya nalaman na mahal pala siya ng Diyos. Na hindi hinayaan ng Diyos na doon magtapos yung buhay niya sa ganong punto na sira ang relasyon niya sa Diyos. Alam niyo po, ngayon, si Miss Abigail Mesa ay isa na siyang founder ng RK or ng Rescue Kabataan. Ano po? Na talaga napakadami ang mga taong na-inspire. Thousands and millions of youth ang nabago ang buhay. At posibleng mabago pa ang buhay dahil sa patotoo na kanyang ginagawa. Dahil sa patotoo ng kanyang buhay. Posible po pala yun, ano? Posible
po pala na dahil sa ating mga buhay ay merong mga taong mababago din ang buhay. Yes! Posible yun. Sapagkat yan ang mission natin. Posible pala na dahil sa kwento natin, sa kwento ng buhay mo, merong taong mababago. Sabi nga po, huwag tayong manahimik. Humayo tayo at dalhin natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa sanlibutan. At sa ating pong pagpapatotoo, hilingin po natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Maghari ang kapakumbabaan. Hindi po natin kailangang makipagpaligsahan or hindi po natin kailangang makipagdebate sa ating pagpapatotoo. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Jesus, humayo kayo at kayo ang magiging saksi ko. Hindi niya sinabi na humayo kayo at kayo ang magiging abogado ko. Hindi po ganun, di ba? Humayo kayo at kayo ang magiging saksi ko. Mahal na magulang at mga kapatid, maikli lamang ang buhay ng tao. Maikli lamang ang buhay natin. Kung hindi natin gagawin ngayon ang mission natin, kailan pa? Nakakahiya pong humarap sa Panginoong Diyos nang wala tayong nagagawa, nang hindi natin nagagawa ang mission natin. Kapag tinanong sa atin ng Panginoong Diyos, pag nagkita na tayo, sabihin, "O anak, kamusta, nagawa mo ba yung mission mo?" Anong ikukwento mo sa Diyos? Mahal na magulang at mga kapatid, this is our mission. Ang magpatotoo. Nawa po ay maging tulay tayo ng ating kapwa patungo kay Jesus. Sapagkat ang sabi po dito, ang kwentong ibabahagi mo ay makakagawa ng isang tulay na magagamit ni Jesus sa pagtawid mula sa puso mo patungo sa kapwa mo. Kaya humayo po tayo, nataglay ang banal na Espiritu. Humayo tayo at magpatotoo kung paano kadakila ang Diyos sa buhay mo. Meron nga pong awit yung Send Me, sabi doon sa chorus, there will always be a road that leads to someone's waiting arms, someone waiting for a saving hope to come. My life I'll give, I'll be a home to that someone, Lord, here I am, send me. Ngayong umaga, mahal na magulang at mga kapatid sa Panginoon, sabihin natin sa Diyos, Lord, here I am, send me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless us all. Para po sa ating paghahandog, ang ating pong kaloob ay maaari po nating gawin via online transfer sa pamamagitan po ni Tita Luz, kay Ate Shane, or kay Ate Nelma. Maaari lamang po i-message nyo sila or i-text para po sa ating kaloob. Bring your offerings and sacrifices, your tithes and special gifts, what you have vowed to give, and your free will offerings, because the Lord your God has blessed you. Deuteronomy 12:6-7. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the
Lord, the sacrifices of joy. Ngayon po ay sama-sama po nating italaga ang ating mga handog, mga ikapo at mga pangako sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama at aming Panginoon, na patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sa mga sandali pong ito, sama-sama po namin itinatalaga sa iyo at ipinagpapasalamat ang mga handog na ito, bahagi ng aming mga tinatangkilik mula sa iyo, mahal naming Ama. Dalangin po namin na patuloy na pagpalain po ang mga ito at magsilbing instrumento po sa ikalalago ng Polo United Methodist Church. Marami pong salamat sa iyong mga anak na hindi nagsasawang nagkakaloob. Patuloy mo pong ibalik sa bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, come and sing this song with gladness as your hearts are filled with joy. Lift your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Will descend upon your life and make you Ngayon po ay sama-sama nating damhin ang presensya ng Banal na Espiritu. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama at aming Panginoon, na Siyang nagmamay-ari ng aming mga buhay. Sa mga sandaling ito, mahal naming Ama, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa kahangahangang ginagawa mo, O Yahweh, sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami
sa dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa pagpapala na patuloy namin nararanasan mula sa iyo sa bawat sandali ng aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat at sa kaligtasan na patuloy namin nararanasan. Sa mga sandaling ito, mahal naming Ama, dalangin po namin na kung may nasumpungan kang galing sa manong loob sa aming mga puso, patawarin mo po kami at maging karapat dapat nawa kami sa iyong harapan. O Diyos, nagpapasalamat din po kami sa aming mga kapatid na kasama namin ngayon na nagwo-worship, bagamat online worship kami, na nasa kanilang mga tahanan. O Diyos, dalangin ko po, anuman ang sinasambit ng kanilang mga labi at ng kanilang mga puso, anuman ang kanilang mga idinadaig, ang kanilang sinasamo sa iyo, anuman ang kanilang mga panalangin, O Diyos, pakinggan mo po sila at tugunin mo po ito ng naayon sa iyong banal na kalooban. O Diyos, dinadalangin ko po sa iyo ang aming mga kapatid sa Polo United Methodist Church, sa bawat kaanib ng iglesyang ito mula sa pinakamata hanggang sa pinakamatanda. O Diyos, igawan mo po ang iyong masaganang bendisyon at pagpapala sa bawat isa sa kanila. Maranasan ang pag-ibig mo, ang kadakilaan mo, ang kapangyarihan mo at ang pagpapala mo. Iingatan mo sila at patuloy mo silang ililigtas sa anumang uri ng kapahamakan at anumang uri ng pagkakasakit. Mahal naming Ama, ganun din po ang pamunuan ng council sa pamumuna po ni Ate Nelma. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo po silang gabayan at patuloy mo po ipagkaloob anuman ang dinidesire ng kanilang mga puso, at bigyan mo po sila ng kalakasan, bigyan mo sila ugad ng wisdom upang magamit po nila sa paglilingkod po sa iyo bilang namumuno sa iglesia nito. Mahal naming Ama, patuloy ko po idinadalangin sa iyo ang aming po mga kapatid na nasa ibayong dagat, ang kanilang mga pamilya, O Diyos. Patuloy mo po silang ingatan, samahan mo po sila doon at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, lalo na, O Diyos, sa lumalaganap po na pandemyang ito. O Diyos, pagtatagumpayin mo po sila sa kanilang mga trabaho. Ganon din, O Diyos, ang aming pong mga kapatid na sumapit at sasapit sa kanilang mga kaarawan. Patuloy mo po silang pagpalain, patuloy mo po silang ingatan, maranasan ang pagpapala mo sa kanilang mga buhay. Ganon din, O Diyos, ang aming pong mga minamahal na magulang at mga kapatid na sasapit at sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasal. Dalangin namin, O Diyos, na baglurin mo sila ng iyong dakilang pag-ibig at ang pag-ibig na ito ay dadaloy sa kanilang buong sambahayan. Mararanasan ang pagpapala at kapangyarihan mo sa bawat sandali ng kanilang mga buhay. Mahal naming Ama, patuloy din po namin dinadalangin sa iyo ang aming mga frontliners. Ingatan mo sila sa kanilang mga workplace, patuloy mo silang samahan at patuloy na maranasan, O Diyos, ang pagkalinam sa kanila. Maranasan, O Diyos, yung tibay ng pananampalataya, sapagkat naniniwala sila, O Diyos, na nariyan ka lang, hindi mo sila iiwan at pababayaan man. Palalakasin mo po ang kanilang kalooban, higit sa lahat ang kanilang pananampalataya sa iyo. Mahal naming Ama, sa amin pong kinahaharap na pandemyang ito, lalo na ngayon, O Diyos, mag-iisip na naman po, dalangin namin na samahan mo kami upang mapagtagumpayan ang laban na ito. Patatagin mo ang aming kalooban, pagkaloob mo po ang aming mga pangangailangan. Alam namin, O Diyos, na hindi mo kami iwan o pababayaan man tulad ng pangako mo sa bawat isa sa amin. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang aming mga buhay. Ganon din, O Diyos, ang aming mga kababayan sa bansang Pilipinas, lalo na, O Diyos, ang mga nasa lalayas. Patuloy mo silang saklolohan, patuloy mo po silang pagpalain. Ang aming Pangulo at ang bawat naglilingkod sa aming pong bansa mula sa pinakamataas at pinakamababang antas ng paglilingkod. Samahan mo po sila, palakasin mo po ang kanilang loob. Tulungan mo sila, O Diyos, mangusap ka po sa kanila upang maghari ang kapayapaan, ang kasalanan sa bansang ito. O Diyos, tunay nga po na sa buhay namin ito wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya patuloy po kami, O Diyos, mananahan sa iyong pangako sa bawat isa sa amin. Sa mga
mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, sa atin pong paghayo, sama-sama po nating tanggapin ang bendisyon at pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig ni Hesukristo na nagdudulot sa atin ng buhay at kaligtasan, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu, ang siyang tatanglaw at tutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. The Lord lift his countenance upon